Ang ating topic ngayon ay pinamagatang have faith as a mustard seed. Magkaroon daw tayo ng pananampalataya gaya ng butil ng mostasa. Ang key-text po natin ay matagpuan sa Matthew 17:20. Basahin ko po sa talatang 20. Sabi po rito, sinabi niya sa kanila, dahil maliit ang inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon mula rito, at ito'y lilipat, at sa inyo ay walang hindi maaaring mangyari. Ito po yung talata natin ngayon na pag-aralan, may kinalaman sa pananampalataya na kasing laki ng botel ng mustasa. Alam niyo po, meron po ako ditong botel ng mustasa. Napakaliit. Pero meron pang mas maliit dito na botel ng mustasa. Ito ibigay sa akin ni Ate Lina. Meron nga ditong dedication eh. Basahin ko po sa inyo. Ito binigay sa akin noong 6/11/05. Ano ba yun? June 11, 2005. Sabi rito, to Charlie, mustard seed original from Jerusalem, from Atilina. Ito galing pa pala sa Jerusalem. Maliit lang pala ang buto ng mustasa. Ang mustasa ay parang pitsay, pero siya ay lumalaki. Hindi naman totally na puno, pero ay hindi naman siya gaanong malaki, at ito ay nagkakaroon ng bunga. At dito sa Lumampong, marami nitong mustasa. At dito, doon ako nakakain nito. Masarap din naman po. Alam niyo po, ang butil ng mustasa ay, kung pag-aralan natin sa Biblia, ito pala ay malaking bagay o mahalagang bagay, may kinalaman sa pananampalataya. Kaya nga, ito ay inihalimbawa ng Panginoon. Kung inyo pong bubuklatin ang Bible mula Mateo 17, talatang 14 hanggang 21, doon merong kwento. Basahin ko po sa inyo, sumandali. Sabi rito, nang dumating sila, sa 14, ano po? Mateo 17:14. Nang dumating sila sa napakaraming tao, lumapit sa kanya ang isang tao. Lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya ay may epilepsiya at lubhang nahihirapan, sapagkat madalas siya ay bumabagsak sa apoy at sa tubig. Dinala ko siya sa iyong mga alagad, ngunit siya ay hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus at sinabi, O haling, walang pananampalataya at napakasama. Hanggang kailan ko pa kayo makakasama? Gaano katagal akong magtitiis sa inyo? Dalhin ninyo siya rito. Sinaway ni Jesus ang demonyo at lumabas ito sa bata. Gumaling ang bata ng oras ding iyon. Pagkatapos ay lumapit ng sarilinan ang mga alagad kay Jesus at sinabi nila, bakit hindi namin iyon mapalayas? Sa 20, sinabi niya sa kanila, dahil maliit ang inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon mula rito at ito'y lilipat,
at sa inyo ay walang hindi maaaring mangyari. Sa 20. Ngunit ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Yung talata po natin ay nagpapatunay na kailangan talaga magkaroon tayo ng pananampalataya. Pwede nating sabihin na required na magkaroon tayo ng pananampalatayang kasing laki ng mustasa o butil ng mustasa. Pero pwede rin naman hindi ganong kalaki. May katanungan dito na sabi, bakit kaya hindi mapalayas ng mga alagad yung karamdaman ng bata? Ang sagot ng Panginoon ay dahil maliit ang kanilang pananampalataya. Kaya ang karamdaman pala ay hindi basta-basta natin mapapaalis kahit pa po tayo ay manalangin kung ang ating pananampalataya po ay talagang maliit. Sa Bible, pagka sinabing maliit, ay walang lugar sa Panginoon. Ibig sabihin, ang equals noon ay wala talaga. Ay sa atin, pag sinabing maliit, meron ka pang makita, maliit nga lang. Pero magkaiba ang sinasabi ng Diyos at saka ng sinasabi ng tao. Ano ang dapat nating gawin para lumaki ang ating pananampalataya? Kung titingnan natin sa talatang 21, merong mariin doon na sinasabi o idinidiin. Basahin po natin. Mateo 17:21. Ngunit ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Meron ding mga talata na sinasabi, ang taong karumaldumal, maging kanyang panalangin ay karumaldumal. Pero gusto kong dalhin ko kayo sa pag-uusap, sa pag-aaral na ito, na tayo ay nasa mga matured na mga mananampalataya. Hindi lang yung masabi natin na meron na tayong pananampalataya na kasing laki na ng butil ng mustasa. Kundi tayo ay nag-aaral ngayon na tayo nasa mga matured na ang ating pananampalataya. Kaya alam po natin kung paano tayo nananalangin at ano ang damdamin natin sa ating pananalangin. At alam natin kung paanong pag-aayuno. Pero ang Diyos ay merong sinasabi sa pag-aayuno na wag daw po tayo mag-aayuno ng tayo nagkukunwari lamang, na tayo nagiging malungkot. Meron pa nga siya payo na pagka tayo nag-aayuno, dapat maglangis daw po tayo. Ibig sabihin ay tayo maglinis, tayo magpabango, magbihis tayo. Pero ang puso natin ay totoong nag-aayuno sa Panginoon. Ang pangatlong tanong ay, paano kaya natin malalaman kung gaano nakalaki ang ating pananampalataya? Ito medyo may kahirapan dito. Pero sa isang tao na masasabing siya ay spiritual o siya ay meron ng pananampalataya sa Panginoon, madali nating malalaman sa tao kung talagang meron na nga siyang malaki na pananampalataya. Unang-una, yung tinatawag natin na the fruit of the Holy Spirit, na kinakailangan nakikita natin iyon sa Kanya o nakikita ito nila sa atin. Pangalawa, yung kabuhayan natin kay Kristo. Paano ang kabuhayan kaya natin? Sabi nga ng isang tao ay pagka nakakita ng lasing meron siyang espiritu ng alak. Alam ng tao na siya ay lasing. Pero alam kaya ng tao kung siya ay merong espiritu ng Diyos. Alam din po ng tao sa kanyang kapwa kung siya ay merong espiritu ng Diyos. At maging tayo mga kapatid ay nalalaman natin. Pangatlo ay sa pananalangin ng taong may sakit ay
at gumaling, ay palatandaan na malaki na ang iyong pananampalataya. Pero kung ating papansinin ngayon mga kapatid, maraming tinatawag na mga faith healer. Sila po ay nagpapagaling ng mga may sakit. Pero kung yung pong obserbahan sila, meron din silang pandaraya. Sa tunay na merong pananampalataya sa Panginoon, ayon sa talata, kung inyo pong babasahin doon sa Santiago 5, talatang 13 hanggang 16. Buksan po natin ang banal na kasulatan. Santiago 5, talatang 13 hanggang 16. Sabi po sa 13, mayroon ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. Mayroon bang masaya? Umawit siya ng papuri. May sakit ba ang sinuman sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia at kanilang ipanalangin siya at siya'y pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Sa 15, ang panalangin ng may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. Sa 16, kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Kung susundan natin sa 17, sabi rito, si Elias ay isang taong may likas na gaya rin lang sa atin. At siya'y taimtim na nanalangin upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Pero niyo po, kung ating titingnan doon, itong si Elias ay masasabi nating meron na siyang malaking butil ng pananampalataya. Maaring mas malaki pa sa butil ng mustasa. Baka ay kasing tulad na ng butil ng mais o higit pa. Sapagkat si Elias ay sa kanyang pananalita o sa kanyang panalangin, biruin mo yan, pinatigil niya sa loob ng 3 taon na hindi umulan. 3 taon at 6 na buwan. Sa kanyang panalangin, hindi umulan. Gaano katagal yun? 3 taon at 6 na buwan? Ibig sabihin lamang doon ay ang pananampalataya ni Elias ay malaki talaga. Meron lang akong gustong ulitin sa talatang ito na para bagang merong idinidiin ang talata. Sa talatang 14, sabi rito ay, may sakit ba ang sinuman sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia at kanilang ipanalangin siya at siya'y pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Mapapansin niyo po sa talatang ito ay mayroong bukod tangi na binanggit dito na matanda sa iglesia. Pagka ang sinuman merong sakit, ipatawag daw po ang matanda sa iglesia. Ibig sabihin ay meron ng power ang Diyos na ibinigay sa mga matatanda sa iglesia. Yun nga lang ay ito ay magkaminsan ay hindi napapanatili sa mga matatanda sa iglesia. Pero hindi lamang nakapokus ito sa mga matatanda sa iglesia, mga kapatid. Sapagkat kahit hindi matanda sa iglesia, kung gugustuhin niya at sa tulong ng Panginoon, hilingin niya ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus, siya ay magkakaroon din ng kapangyarihan upang magpagaling sa mga may sakit. Marami na akong nakita ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin, gumaling ang mga may sakit. Ang totoo mga kapatid, meron ngang hindi pa matanda sa iglesia, ay napagaling niya ang may sakit. At ang bang lingkod, merong karanasan po dito
Sumandali kong kwento po sa inyo. Minsan kami ni Pastor Dinya, siguro inyong natatandaan si Pastor Dinya, Ernesto Dinya. Minsan kami ay nag-uusap sa church. Palibasa nga doon kami nakatira sa likod ng simbahan natin, doon sa Sapa, sa Manggahan. Tinawag niya ako, Brother Charlie, halika nga, samahan mo nga ako, may problema ika ako. Magpintuhan nga tayo. Ngayon, samantalang kami nagpipintuhan doon sa loob ng church, may dumating na isang kapatid. Sabi niya, tulungan niyo ako. Kasi si Ate Marisa at saka yung kanyang anak ay parang inalihan ng masamang espiritu. Alam niyo kung sino ang kapatid na itong lumapit sa amin? Ito si Brother Ezekiel. At si Ate Marisa, asawa ni Kuya Roger Cinco, na kung saan ay itong matanda na si Kuya Roger ay matanda sa iglesia si Kuya Roger ay wala roon. At sa pangyayaring yon, sinabi ko kay Pastor Dinya, Pastor, sa tingin ko ikaw ang kailangan dito. Sabi ni Pastor Dinya ay, kapatid na Elder Charlie, ako ay mayroong problema. Kaya inuutusan kita na ikaw pumunta roon. Eh siyempre, ako ay wala pa akong karanasan sa ganon. Ako ay nag-alangan at ako ay natakot. Pero sabi ko sa kanya, kung talagang ako inuutusan mo, ipanalangin mo ako. Kaya sabi ni Pastor, sige, manalangin muna tayo. At pagkatapos niyang manalangin, sabi niya, kapatid na Elder, ay inutusan kita, ay humayo ka roon. Sabing ganon. Ang gawin mo ay mag-awitan kayo, panalangin ninyo, at huwag mong kalilimutan banggitin ang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Kung kaya dali-dali po kami doon, pumunta sa bahay nila Aling Guya, doon sa mga magulang ni Brother Ezekiel. At pagdating namin doon, bigla pinagsaraban kami ng pinto ng kwarto, nagsisigaw na, huwag kayong papasok, sabing ganon. Huwag kayong papasok dito. Pero, palibasa, yun talaga ang target ko. Doon pa lang sa pinto na nanalangin ako. Sinabi ko na kung maaari, papasukin ako at panalangin sila at ang ikaw, Panginoon, ang siyang magpagaling sa kanila. Maya-maya, pinilit ni Brother Ezekiel na buksan yung pinto at kami nakapasok. Tinatawag ko yung mga tao doon, mga apo, ni Aling Guya, at kami nag-awitan ng ating mga awitin. Meron tayong doon yung itim na ating church hymnal. Nag-awitan kami doon. Samantalang kami nag-awitan ay nag-iba-iba na ang sinasabi ni Ate Marisa at ganun din yung bata. Alam niyo po, pagkatapos na may panalangin sila, sa tulong ng Diyos ay nag-iba na rin ang boses. Naging normal ang boses nila at humingi sila ng tubig. Sa tulong ng Panginoon ay lumayas na rin yung masamang espiritu. Pero hindi ko sinasabi mga kapatid na meron na akong pananampalataya na kasing laki ng butil na mustasa. At yun ay binabalik ko ang papuri niyan sa Diyos sapagkat yan ay unang karanasan na ang masamang espiritu ay lumayas sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Diyos. Kung kaya nga sila po ay gumaling. Balikan ko po si Elias. Si Elias kasi ay ano kayang meron siyang likas bilang mananampalataya sa Diyos. Napansin ko lang sa kanya ay lubos ang kanyang pananampalataya, lubos ang kanyang pagpapasakop. At maaring siya ay nag-aaral ng tungkol doon sa kung paano mapapalayas ang masamang espiritu o kung ano ang dapat na gagawin.
Si Josue, tingnan din po natin. Si Josue ay pinatigil din niya ang araw. Gaano kaya kalaki ng pananampalataya merong si Josue? Sa kanyang salita ay sa kanilang digmaan, kung abutan sila ng gabi o pagdidilim ng araw, marami ang mamamatay sa kanyang mga sundalo. Pero bakit naisip niya na patigilin ang araw? At nung siya nagsalitang tumigil ka araw, tumigil naman ang araw. Ibig sabihin dito ay makita natin kung gaano kalaki ang pananampalataya ni Josue, na mismo ang Diyos ay sumunod sa kanyang salita. Si Moises, tingnan din po natin si Moises. Nung sinabi niyang sa Diyos ay wala na silang mapuntahan, sila ay papatayin ng Paraon. Pero nung sinabi ng Diyos na ikaw ay manalangin, nung pagdipan niya, anong nangyari sa dagat? Nahati ang dagat. Gaano kalaki mayroong pananampalataya si Moises? Si Gideon. Masasabi natin si Gideon ay meron ding malaki ang pananampalataya. Sapagkat kung paano instruction na sinabi sa kanya ng Diyos, yun ang kanyang ginawa at ang pader ng Jericho ay bumagsak. Sa New Testament, si Pablo, nung kausap niya yung proconsul na kung saan ay dumating si Alimas na magician, kinukontra ang kanyang pagtuturo sa proconsul. Pero nung sinabi ni Pablo ay mabulag ka, ano nangyari kay Alimas na magician? Nabulag si Alimas. Kasi ang gusto mangyari ni Alimas ay bilhin niya yung kapangyarihan na meron si Pablo. Kaya sabi ni Pablo, hindi naman ito pinagbibili. Ito ay mula sa Diyos na kailanman ay hindi ito mabibili. Kung kaya, ganun ang nangyari kay Alimas. Si Pedro, gaano din kalaking merong pananampalataya si Pedro nang sabi niya ay doon sa lumpo, sa merong templo, sa hagdanan ng templo, sabi ni Pedro, doon sa lumpo, ginto at pilak ay wala ako. At kung anong meron ako, yan ang bibigay ko sa iyo. Kaya sabi niya, tumayo ka at lumakad ka. Pagkahawak niya nung kamay sa lumpo, nanigas ang katawan, ang mga kasukasuan, at ang lumpo ay nakalakad at nagtatalon. Alam ni Pedro kung gaano meron siyang kapangyarihan mula sa Diyos. Ibig bagang sabihin mga kapatid, kung hilingin natin sa Diyos, ang mga hiniling ng mga taong ito, na mga binanggit ko dito, na mga kapangyarihan sa pamamagitan ng pananampalataya ay pagkakaloob sa atin. Ganun nga po mga kapatid. Dahil sa iyong pananampalataya at pagpapasakop sa Diyos, ano man daw po ang ating hilingin sa pangalan ng Panginoong Hesus, yun ay pagkakaloob niya sa atin. Pero dapat tingnan po natin kung ano ang relasyon meron tayo sa Diyos. Binigyan na po tayo ng Diyos ng pribilehiyo na magpagaling sa mga may sakit. Hindi lang po natin na-practice. Sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya, meron na po tayong pananampalataya mga kapatid. Marunong na po tayong manalangin. Binigyan na tayo ng karapatan ng Diyos para magpagaling. Yun nga lang ay hindi po natin na-practice. Mari siguro mga kapatid ay practice po natin. Patuloy pa natin hilingin sa Diyos kung paano natin gagampanan ang gampaning ito. Darating ang panahon at hindi na magtatagal. Tayo ay gagamitin ng Diyos sa malaking gawain dito sa lupa bago magtapos ang sanlibutan. At ito ay napipinto na ang panahon na to. Kaya ngayon pa lamang, marapat siguro na mag-practice na po tayo. Hilingin na po natin sa Diyos kung anong mga talento na dapat sa atin. Alam po natin ang ating mga talento, hindi lamang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kundi meron po tayong mga talento na kakaiba na wala sa sanlibutan.
Yan ay kung sasampalatayanan po natin. Kailangan po natin mapanatili ang ating pananampalataya. Practice po natin ito para hindi ito'y mawala. Alam na po natin na maging doktor ay tapos sa doktor, sa pagdodoktor. Pagka hindi ito nagpa-practice sa kanyang pagiging doktor, sigurado yan ay mawawala. Kahit sa Bible, kahit alam na alam niyo po ang Bible, kapag hindi po natin ito laging pra-practice, ito po ay mawawala. Pero pagka ito ay lagi natin pra-practice, ito naman po ay lalago. Ang sa akin lang ay hilingin natin lagi sa Diyos. Yung ganitong mga kapangyarihan, ganitong mga katalinuhan, lalahanin natin, meron po tayong obligasyon. Karapatan natin na magbigay kalwalhatian sa Diyos at magbigay ng pag-asa sa kapwa. At kung ano mang merong ibinigay sa atin, na kapangyarihan man yan, o ano man, katalinuhan, karunungan, o ano mang skill yan, dapat natin gawin yan alang-alang sa Panginoon para sa ating kapwa. Darating ang panahon, mga kapatid, na pagkakalooban tayo ng Diyos ng mas malakas o mas malaking kapangyarihan. Nga lang, hindi natin alam kung kailan. Pero ngayon pa lamang, ako'y sa aking karanasan ay ako'y parang nagpa-practice na rin, nag-aaral-aral na din kung ano talaga ang gusto ko. Katulad nung nasabi ko sa inyo noon, kung si Apostol Pablo ay maging ang kanyang anino na nakapagpapagaling sa mga may sakit, pangarap ko din ang maging ganon. Napakaraming may sakit. Sa ngayong panahon ay puno na po ang mga ospital sa Maynila ng may mga COVID. Paano? Ayon sa balita, dadalhin na ito sa mga probinsya ang mga pasyente. Sa madaling salita, mas lalong dadami ang may sakit na COVID sa ating bansa. Bakit kaya hindi nawawala ang virus na ito sa ating bansa? Kundi lalong dumadami. Meron na ngayong Philippine variant. Ano ba yun? Maging tayong Pilipino ay gumawa ng sariling virus. Sakit. At ito ay mas malala, mga kapatid. Na hindi ito ay bumabagsak sa lupa, kundi ito ay daladala ng hangin. Papaano na? Papaano na kung tayo ay wala sa Diyos? Papaano na ang taong wala sa Diyos? Hihintay na lang ba natin na sila ay malagay sa banga? Sumuso na po ngayon, mga kapatid. Wala mang sakit na COVID. Pagdating sa ospital, may COVID, sunog ka agad. Yan nawa ay hilingin natin sa Panginoon na ang ating pananampalataya ay lumaguna. Hindi man maging kasing laki ng butil ng mustasa. Ang mahalaga, meron tayong pananampalataya at tayo ay magamit ng Panginoon sa pag-ibanghilyo. Maraming taong namatay. Mahigit 13,000 na ang namatay ng mga Pilipino sa ating bansa. Ang tanong kaya, lahat kaya sila nakakilala sa Panginoong Hesus? Lahat kaya sila mayroong pananampalataya sa Diyos? Paano na? Paano na kung wala silang pananampalataya? Paano na kung madagdagan pa ang mamamatay? At ayon sa balita ay aabot ng 10,000 na ang siyang magiging merong kaso sa COVID sa ating bansa. Kaya nga tayo ay GCQ ngayon. Yung tinatawag nilang NCR plus bubble. Tayo nakasama ang Cavite, mga kapatid. Sa madaling salita ay ang Cavite ay marami na ring virus. Sa Rosario ay merong 6 na positive. Merong 14 na iniimbestigahan. Paano kung Philippine variant ang kanilang karamdaman?
ang Casa Hacienda ay ginawang headquarters ng mga sundalo o ng mga pulis sapagkat ang kanilang headquarters ay ginagawa ngayon. Paano na kung sila ay mga hawaan ng Philippine variant na yan? Paano na ang kanilang mga pamilya, mga kapatid? Pinapanalangin kaya natin ito na mawala ang barriers nito? Minsan kahapon pinag-aralan ko yung sa Ninibe. Nung sila ay binabalaan na 40 days lamang gugunawin na sila ang buong Ninibe. Agad-agad ang kanilang hari, ang kanilang leader ay nagdeklara ng ayuno. Maging hayop ay hindi pinakain. Maging tao, matanda at bata, hindi pinakain. At sila ay humingi ng tawad sa Diyos. At sila ay lumayo sa paggawa ng kasalanan. Pero bakit? Hindi tinuloy ng Diyos yung hatol sa kanila. Samantalang tayo, mga kapatid, tinaguriang Christian country. Hindi malang magdeklara ang ating leader na sa buong Pilipinas ay mag-ayuno at manalangin sa Diyos. Kundi ang pinag-aralan nila kung paano makakurakot sila doon sa pera na ibibili nila ng kung ano-anong mga gamot na yan. Sa madaling salita, mga kapatid, kaya lalong lumalala ang salot na ito sa ating bansa. Dahil ayaw talaga natin maalis ang salot na ito, kundi lalo pa nating dinagdagan. Kung saan-saan bansang dumarating na variant sa ating bansa, mismo tayo nagawa pa ng virus na ito para sa ating sarili. Kung tutusin, kaya namang lumapit sa Diyos. Kaya namang manalangin sa Diyos. Bakit hindi nating magawang lumapit sa Diyos? Posible na ang mga Adventist o ang ibang mga reliyon ay lumalapit sa Diyos. Pero ang tanong, nagkakaisa ba ang bansa po natin? Nagkakaroon kaya ng pagsasama-sama sa paglapit sa Diyos ang bansa natin? Kahit mismo ang ating mga pamilya ay hindi po nagkakaisa para lumapit sa Diyos. Kung niyo pong papansinin, hinihintay lamang ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Hinihintay lamang ng Diyos ang pagkakaisa natin para lumapit sa Diyos. Tayo ay naturing ang bansang mapanalanginin. Bakit sa puntong ito ay hindi po natin magawang ipanalangin ang salot na ito? Alam po natin yung Exodo 11:7. Pero hanggang doon lang. Hindi natin alam kung anong sinasabi roon. Hindi natin alam kung anong konteksto doon. Pero kung malalaman nyo po ay mapapatunayan natin na ang Diyos pala ay nagkakalinga sa atin. Mga kapatid, hinihiling lang po natin o hinihiling po sa atin ng Diyos ang ating marubdob na panalangin at pag-aayuno. Hinihiling po sa atin ng Diyos ang ating lubos na pagpapasako. Hinihiling po ng Diyos sa atin ang lubos na pananampalataya natin sa Kanya. Nawa magkaroon po tayo ng pagkakaisa sa ating pananampalataya. Ulitin ko po. Bagamat wala pa po tayong kasing laki ng butil ng bustasa ang ating pananampalataya, meron na po tayong pananampalataya. Bagamat hindi po tayo katulad ng mga nabasa ko o nasabi kong mga taong sa Biblia, si Elias, si Josue, si Moises, si Gideon, si Pablo, si Pedro. Ang Diyos ay nagkaloob na po sa atin ng pribilehiyo na tayo ay magpagaling sa mga may sakit. Iba-ibang sistema ng ating pagpapagaling. Merong herbal, merong tubig, merong uling, merong panalangin.
meron kung ano-anong ating ginagawa para lamang mapagaling. Pero yan ay dahil sa ating pananampalataya lahat. Pero ang pagpapagaling o panalangin na merong pag-aayuno ay hindi po natin isasagawa. Nawa hilingin natin sa Diyos na tayo pagkalooban ng ganong kapangyarihan. Bagamat nasabi ko na sa inyo kanina na binigyan na po tayo ng Diyos ng pribilehiyo na magpagaling. Naalala ko tuloy yung karanasan namin ni Kuya Roger doon sa Calminoy, sa Quezon. Kami ay nagba-Bible study. Ito ay mga Adventist na aming bina-Bible study. Kumbaga ay mga baguhan pa lamang. Samantalang nasa kalagitnaan ng aming Bible study, yung isang kapatiran na dalaga ay maya-maya nag-iba na ang salita. Yung pala ay nalihan na ng masamang espiritu. Hanggang hinawakan na nung nanay ang kamay, hinawakan ng mga kapatid yung paa at nagwawala siya. Sabi ni Kuya Roger, kuhanin niyo ang inyong mga sumbok, tayo ay magkantahan. Hindi, awitan ngayon kami. Samantalang nagawitan na nalangin si Kuya Roger. At nung matatapos ng manalangin si Kuya Roger ay hindi na nagsalita yung inalihan ng masamang espiritu. Maya-maya sabi niya, Ma, Pa, pahingi ako ng tubig. Alam niyo pagkasabi ng dalaga na pahingi ako ng tubig, merong sumigaw doon sa pinaka-gate, huwag tubig, kape ang ibigay ninyo. Sabi ni Kuya Roger, hindi, tubig. Hanggang sigaw, nasa labas ng gate, hindi, kape. Naglalaban sila ni Kuya Roger, hindi, tubig. Huwag niyong painumin ng kape, tubig. At hanggat sa nabigyan na ng tubig na painom. Alam niyo po, doon ako naniwala na maging yung kape, hindi dapat nating inumin. Dahil hindi talaga maganda ang kape sa ating kalusugan. Dahil ang kape ay nagtatanggal ng kalsyum sa ating katawan. Kaya pala, pinayo sa atin ni Ellen White na huwag tayong uminom ng kape. Pero bakit marami pang uminom ng kape? Sa totoo lang mga kapatid, ang kape talaga ay masama. Naalala ko nang tayo nagkaroon ng dental mission sa simbahan natin sa Sapa, sa Manggahan. Nanupat merong nabunutan na isang buntis na hindi alam na buntis. Yung nagpabunot, hindi niya alam na siya ay buntis. Si Ate Linda na siyang nagbunot, siguro kilala niyo si Ate Linda. Ang asawa niya ay si Orieta, doon sa Nobilita Church. Hindi alam ni Ate Linda na ito ay buntis. Nung binunutan ngayon, maya-maya ay nawala ng malay. Pero hindi alam ni Ate Linda na nawala ng malay. Ginawa nung mga kasama niya, inakay papalabas ng simbahan. Paglabas ng gate ng simbahan, nag-collapse. Sabi ko, anong nangyari? Natumba daw. Adi sabi ko, dalhin sa loob ng simbahan. Sabi ni Ate Linda, magtimpla kayo ng kape para magising. Sabi ko, hindi. Mainit na tubig. Naglalaban kami ni Ate Linda. Sabi niya, Brother Charlie, pinag-aralan namin yung kape na pampagising doon sa natutulog. Sabi ko, okay lang, pero wag ng kape. Kasi nangangaral tayo, wag uminom ng kape, painumin ng kape. Sabi ko, mainit na lang na tubig. Ay nung nagdala ng mainit na tubig, si Kuya Rene, natalisod, nabanlian ng paa, ay di nagising yung tao. Pero hindi siya nakainom ng mainit na tubig. Kasi nga, inaibuhos dun sa paa. Nagising lalo yung tao. Ang sa akin ay,
huwag pa inumin ng kape. Kasi nasa isip ko, tayo ay nagtuturo, tayo nangangaral na huwag uminom ng kape. Pagkatapos ay papainumin ng kape. Paano kaya magpapaliwanag sa tao na bawal sa atin ang kape, gayong pinapainom natin ng kape? Ang masasabi ko lang mga kapatid, doon sa karanasan namin ni Kuya Roger, napatunayan ko, mismo ang masamang espiritu nagsabi, nag-udyok na painumin daw ng kape. Sabi ni Kuya Roger, tubig. Tama din naman. Kasi nga po, sa ibang mga simboliko, ang tubig ay walang iba kundi si Kristo. At ang kape ay contradict sa kalusugan natin at alalahanin po natin ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ngayon, ilalagyan natin ang pansira ng ating katawan. Inom tayo ng kape, pantagal ang calcium. Ang sabi ng Biblia, ang sino mang magtangkang igiba ang templong ito, siya ay igigiba ko. Ang templong ito ay ang ating katawan. Kaya wag na tayong madaya mga kapatid sa ganong mga bagay. Inuulit ko mga kapatid, hilingin natin sa Diyos na tayo pagkalooban niya ng pananampalataya na kasing laki ng mustasa o masigit pa. Nang ibig kong sabihin ay mapalago pa ang ating pananampalataya ngayon na meron. Huwag nawa tayong masabihan ng Diyos na maliit ang ating pananampalataya. Hilingin natin sa Diyos na dagdagan pa ang ating pananampalataya at ito ay palakihin at palakasin, patatagin at papagbungahin ng maraming kaluluwa. Ang aking dalangin sa ating lahat mga kapatid, na ang pinagkalob ng Diyos sa atin na kapangyarihan para magpagaling sa pamamagitan ng panalangin o pag-aayunuman. Nawa palaguin po natin ito. Nawa ay lalo itong patatagin ng Diyos. Na tayo ay magamit niya sa pamamagitan ng mga bagay na ito na pagpapagaling para lubos na mahayag ang Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Pagpalain po nawa tayo at maraming salamat. Sumainyo nawa ang Diyos. Happy Sabbath po.